Okay, sige po. So, ngayon pong umaga, pag-uusapan natin, magsisimula po tayo sa pinaka-foundation. Ano po? Pinaka-basic ng tinatawag po natin na church o yung pag-aaral po natin sa pagsisimula po ng pag-aaral natin sa tinatawag pong ecclesiology. Okay? So, nilalagay ko na po yung heading diyan, yung taas sa taas, no, para mas madali nyo po na maiintindihan yung atin pong pinag-uusapan. Okay? So, Matthew chapter 16, very common passages in the Bible. Matthew chapter 16, beginning from verse number 13. Okay? Ipipresent ko na lamang po dito. Okay, so yan, Matthew chapter 16. Yan, meron ng audio. Matthew chapter 16, beginning from verse number 13 down to verse number 20. Sabi po ng Bible, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He saith unto them, but whom say ye that I am? Take note nyo po na Jesus Christ is very particular sa kung ano ang pagkakilala ng kanyang mga apostles sa kanya. Now, rinig na po ni Jesus Christ mula sa kanyang mga apostles kung ano ang pagkakilala ng ibang tao sa kanya. Pero mas concerned ang Panginoon kung ano ang pagkakilala ng kanyang mga apostles sa kanya. Okay? Verse 16, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Okay? So sa pagkakataon pong ito, makikita nyo po na nung ang Panginoong Jesucristo po ay nandoon po sa Caesarea Philippi, na itong Caesarea Philippi, mga kapatid, ito po yung kilalang lugar na kung saan nandito po yung templo at ribulto ng Diyos-Diyosan na tinatawag pong si Pan. Okay, na kung saan talagang malalaki yung mga bato, at ayon po sa Bible Atlas ay talagang makikita nyo po yung natural formation ng mga rocks. Kumbaga, tanaw yung Mount Hermon. Hindi man ako nakapunta ng ng physical, pero ayon lang doon sa pagbabasa natin at ayon po doon sa Bible Atlas na chinek ko po, ay ganyan po yung sitwasyon. So sa madaling salita, ang mga tao po dyan ay very familiar po pag pinag-uusapan po yung rock. Sapagkat talagang very visible na napakarami pong mga bato. Alam nila yung difference ng rock at ng stone. Okay, so alam nila kumbaga yung difference ng Petros at Petra. So kaya yan yung ginawang illustration ng Panginoon patungkol po sa tinatawag na church. Now dito po sa binasa po natin, katulad po ng binanggit ko po sa inyo kanina, nung tinanong po ng Panginoon yung kanyang mga alagad, kung ano ang pagkakilala ng mga tao sa kanya, so ayon doon sa pagkakarinig ng mga disciples, sinabi nila kay Jesus Christ, kayo daw po si John the Baptist, si Elias, or si Elijah, or si Jeremiah,
at isa sa mga prophets, which is, yun po yung common na pagkakakilala ng mga tao sa Panginoon. Di ba? So, tingnan nyo po, anong sabi ng, isa-isahin po natin. Ang unang sinabi po dito ng Panginoon ay sabi niya, ano ang pagkakilala ng mga tao sa akin? Sabi nung isa ay, Panginoon, kayo daw po si John the Baptist. Question, si John the Baptist ba ay tao or Diyos? Tao. Okay. Sunod na pagkakilala. Si Elias daw po kayo or si Elijah. Question again. Si Elijah ba ay tao or Diyos? Tao. Okay. Sunod na pagkakilala ng mga tao. Kayo daw po si Jeremiah. Si Jeremiah ba ay tao or Diyos? Tao. Okay. Sunod. One of the prophets. Okay. Yung mga propeta ba ay tao or Diyos? Tao. Okay. Sa madaling salita, in a common denominator, kumbaga, no? Common na pundasyon ng lahat ng mga sagot ng mga tao or pagkakilala ng mga tao kay Jesus Christ, ang pagkakilala nila, si Kristo ay tao lamang. I hope nasusundan niyo po, okay? So ang sabi po ng mga, kasi yun ang naririnig or maaaring yun ang nakikita ng mga disciples o ng mga apostles na pagkakilala ng mga taong nakakasalamuha nila patungkol kay Kristo. Na si Kristo ay kagaya lamang ng mga ordinaryong tao katulad ni John the Baptist, ni Elijah, ni Jeremiah, or ilang mga propeta. Maaring yung sinutukoy na propeta dito ay sila Isaiah, or maaring sila Daniel, or maaring sila Ezekiel, or maaring sila Micah, maaring sila Malachi. We don't know, basta one of the prophets. Pero lahat po ng mga binanggit na yan, lahat po yan ay mga karaniwang tao at mga tao lamang. Kaya ngayon, nung bumaling ngayon ang Diyos, o ang bumaling ngayon si Kristo, doon sa kanyang mga alagad, kayo naman, ano naman ang pagkakakilala nyo sa akin? Okay? Ano naman ang pagkakakilala nyo sa akin? Kung yung mga tao, yung ibang tao, kinikilala nila ako bilang isang tao. Yan. Kasi, yan, sila John the Baptist. Bilang isang tao. Isang mensahero na isang tao. Yan. Kasi yun, ang trabaho naman ng prophets to give the message. Okay. So, isang mensahero na isang tao, kayo naman. Ano naman ang pagkakilala nyo sa akin? Do you understand na ang Panginoon po ay very concerned kung ano po ang pagkakilala natin sa Kanya? Sapagkat tandaan nyo po, you cannot have a strong church kung ang church po ninyo ay itinayo lamang sa pundasyon ng isang tao. Hindi po kailanman magiging strong ang isang church na itinayo ng isang tao lamang. Well, maaaring ibig ko sabihin ng pundasyon ay yung pundasyon ayon po sa totoong katuruan. Maaaring magpatuloy yan kasi maaaring maraming pera. Pero hindi naman pera ang pundasyon At hindi rin naman ang pera ang nagpapatuloy sa gawain Kung ang totoong gawain, nagpapatuloy yan ayon sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi po ayon sa kapangyarihan ng pera. Okay? So sa madaling salita po, yung pinakapundasyon ng church ay kung ano yung pagkaunawa ng mga tao. Of course, please don't get me wrong. Wala na pong ibang pundasyon syempre ng simbahan maliban na kay Kristo. Okay? Ang tinutukoy ko po, mamaya i-elaborate ko po yan. Kasi baka ma-misinterpret ng iba. Teka muna, di ba ang pundasyon dapat si Kristo? Bakit kanya? Opo, totoo po yan. Ang pinakapundasyon talaga ng simbahan o ng church ay si Kristo. Pero ang tinutukoy ko po, hindi po ang isang assembly, hindi po yan magiging strong as far as doctrine is concerned or as far as scripture is concerned kung ang simbahan na yan or ang assembly na yan, ang pinakapundasyon ng kanyang katuruan ay katuruan lamang ng tao. Okay? So sabi ko nga sa inyo, maaaring ang building ay magpatuloy, maaaring ang grupo or ang assembly ay magpatuloy,
Kasi maraming pera. Pero hindi po yung katuruan. Mapapansin nyo na pabago-bago yung kanilang katuruan. Magiging ganyan po yan. Kasi nga ang tao nagbabago. Ang Diyos ang hindi nagbabago eh. Ang tao nagbabago ang tao eh. Okay, tuloy po natin. Sabi po ni Peter, kasi tinanong ni Jesus Christ, kayo naman, ano naman ang pagkakilala nyo sa akin? Ang sabi ni Peter, Thou art the Christ, the Son of the living God. Now, alam nyo po, pag pinag-aralan nyo po itong statement po na ito, it speaks of the nature of Christ. Ano po? Hindi po yung kanyang physical condition. Kapag tinignan nyo po, sinabi dito ni Peter, ay mapapansin nyo yung pong kaibahan ng sagot ni Peter mula po doon sa ibang mga sinasabi ng mga tao. Sabi ng Bible dito kay Simon Peter, sabi ni Peter, Thou art the Christ, the Son of the living God. Pag tinignan niyo po, yung salitang Son, diyan, yung word na Son, bibigyan po kayo ng Greek word na huios. Okay? Huios. Kakaiba po ito doon po sa John 1:12 na ang sabi po doon na as many as receive Him, to them gave He power to become the Son. Yung word na Son doon ay teknon. Okay? Dito po ang ginamit ay huios. In fact, every time na si Jesus Christ po ay babanggitin yung kanyang title as the Son of God, ang ginagamit pong word o ang ginagamit na Greek word sa Son ay huios. Okay? Kapag sinabi pong Son of God, lagi po patungkol kay Jesus Christ, patungkol kay Jesus Christ, ang lagi pong ginagamit na Greek word ay huios at hindi po teknon. Bakit po? Ano bang kaibahan nito? Okay. Parehas naman sa English word ibig sabihin son. Oo, sa English. Pero sa Greek hindi po. Kaya nga po naiintindihan nila yung pinakapundasyon. Okay? Now, anong sabi ng Panginoon po dito sa ano sabi ni Peter dito? The Son of the living God. Pag chinek niyo po yung salitang huios, yan po ay tumutukoy sa anak or son in nature. Halimbawa po, yung aso, kapag nanganak yung aso, hindi po baboy ang anak. Natural, tuta. Pero aso pa rin. I hope na naiintindihan nyo. Okay? Yung tao, ganun din. Pag ang tao nanganak, lumabas yung baby, pero tao pa rin yun. The very nature of the parents ay nandoon din po sa baby or sa anak. Okay? So parehas sila ng nature, parehas sila ng being. Okay? Kung yung human being ay manganganak, natural ang ipapanganak niya, human being din. So, nakukuha nyo na po I hope naiintindihan nyo na po yung pinakapunto po dito, So, sa madaling salita po, pag sinabing huios, speaks of the nature. Okay? Kung si Kristo po ay anak ng Diyos, natural, ang nature ni Kristo ay Diyos. Yung teknon naman, yung sinasabing teknon, yung sinasabi po doon sa John 1:12, na sabi po ng Bible. By the way, kumbaga, pinaplastar muna natin dito yung pinaka-foundation. Okay. Yung tekno naman, yung sinabi doon na kung tumanggap ka kay Kristo, ikaw ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yung word na son po doon ay teknon. Ang ibig sabihin po ng teknon po doon, it speaks of authority and position. Hindi po nature, but speaks of authority and position. For example,
Ako po yung tatay, yung anak ko, as far as authority is concerned, mas authoritative ako kaysa sa anak ko. Kasi anak ko lang siya eh. Mas mataas yung position ko kaysa sa kanya kasi ako yung tatay. Ang trabaho ko ay i-train siya at ang trabaho ng anak ko ay sumunod sa akin. Bakit? Kasi positionally speaking, mas mataas ako sa kanya dahil anak siya, ako yung tatay. Sa akin siya nanggaling. Okay? So nasusundan. Sana naiintindihan niyo po yung kaibahan. Ano po? Okay. So pag sinabi po, ulitin ko, pag sinabi pong weos or son, tapos ang ginamit po na word ay weos, yan po ay tumutukoy sa nature or being. Sa madaling salita, kapag ang tao nanganak, natural ang ipapanganak niyan, tao pa rin. Ang tao, hindi yan manganganak ng aso. I mean, naturally, ewan ko lang, baka may mga gumagawa na ngayon yan eh. Dahil sa grabing taas na ngayon ng siyensya o ng science, no? Baka may gumagawa na yan. But, ilagay po natin ng kanilang kapanahunan. Ano po? During the first century, natural, wala pong tao na manganganak lalo na ng kabayo. Wala rin pong kabayo na manganganak ng kalabaw. So sa madaling salita po, yung pag pinag-usapan yung weos, kung ano po yung parent, yun din po yung iluluwal niya o ilalabas niyang anak. Yan po yung tinutukoy na son or weos. Pero yung teknon, pag sinabing teknon, yan po ay tumutukoy, teknon, son din po yan, offspring din po ang ibig sabihin yan. Pag sinabing teknon, tumutukoy po yan sa position at authority. So kapag ako po bilang tatay, yung anak ko, mas authoritative ako kaysa sa kanya. Kaya yung sinabi sa John 1:12 na ikaw ay may karapatan na maging anak ng Diyos, hindi nangangahulugan na magiging Diyos ka rin. Ang ibig sabihin nun, part ka ng pamilya ng Diyos, pero of course, ang authority mo ay ang Diyos at under ka sa authority ng Diyos. Okay? So, sana naiintindihan niyo po yung naiintindihan niyo po yung kaibahan. Now, nung sinagot po ni Peter, ang Panginoon, ang sabi dito, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Naintindihan po nila yung statement na yan. Kumbaga, syempre, mga Greek-speaking people sila eh. No? Naintindihan po nila yan. Nung sinabi ni Peter na weos, son, ng Diyos, anak ka ng Diyos, at ang tinutukoy na anak doon ay yung nature, alam na agad ng mga apostle, teka muna, kung ang tinutukoy ni Peter ay weos na son or anak, so Diyos din siya. Okay, did Jesus Christ condemn yung answer ni Peter? No. Sinabi ba ni Jesus Christ, teka, mali ata yung sagot mo? No, hindi po. Okay? Ano yung sagot ni Jesus Christ? Sabi niya, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah." Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonah. Yung word na bar, ibig sabihin, yan po ay Aramaic form ng salitang son of. Okay? Son of. Aramaic po yan. Ang Hebrew niyan ay Ben. So, Simon Ben Jonah. Pwede rin po yun, Hebrew. Simon Bar-Jonah, Aramaic po yan. Pero parehas lamang po yun. Simon na anak ni Jonah. Okay? So, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." Sa madaling salita, yung kinonfess or sinabi ni Peter na si Kristo by nature is also God, hindi yun ang galing mismo kay Peter, kundi nang galing yun sa revelation ng Diyos Ama sa kanya. So hindi ito ni-rebuke ng Panginoon. Yung sagot niya, bagko sinabi pa ng Panginoon, mapalad ka. Sa dinami-dami ng mga tinanong ko, ikaw lang ang binigyan ng tamang revelasyon ng Panginoon. Ikaw lang ang binigyan ng tamang wisdom na yan. So yung wisdom na yan ay hindi nanggaling mismo sa iyo, kundi nanggaling yan sa Diyos.
Okay? So ang sabi ng Biblia, mula po doon, sabi mula doon sa ano na yon, mula doon sa kaisipan na yon o thinking na yon, na si Kristo or si Jesus ang Messiah, ang Kristo, at yung Kristo na yon ay the Son of the living God. Paulit-ulit ko pong binanggit sa inyo yung word na Son. So sana naintindihan nyo na yung statement, no, ni Peter. Thou art the Christ, the Son of the living God. So mula doon sa statement na yun ni Peter, sabi ng Panginoon, I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Ngayon, sino yung rock na yun na tinutukoy? It's not Peter. Sabi ko nga po sa inyo, nung sila po ay nasa Caesarea Philippi, na kung saan yung ambience po doon, no, ay maraming mga klase ng mga bato at the foot of Mount Hermon, ay makikita nyo po doon na ang mga tao po doon, and even the apostles na kasama ng Panginoon, familiar sila sa difference ng Petros and Petra. Familiar sila sa kaibahan ng maliit na bato at malaking bato. Familiar sila sa kaibahan ng rock at ng stone. Okay? Sabi ng Biblia, thou art Peter, Petros, which means a stone. John 1:42. Okay? Nandoon yan. Si Cephas, which is by interpretation a stone. So, thou art Peter, and upon this rock, that's Petra. Petra. A huge, siguro kayo, dito sa Kabangkalan marami. But, kung kayo po ay, ito lagi kong illustration, kung kayo po ay nagagawi ng Baguio, no? Di ba? Pag dumadaan kayo sa Cannon Road, mapapansin niyo po yung bundok, halos parang ang lalaki ng bato. At yung mga bato po doon talagang nakabaon sa lupa. Bagamat syempre palaging nagla-landslide na doon. Pero makikita niyo po na yung bato na yun talagang nakabaon sa lupa at talagang very firm. Talagang firm yung pagkakabaon niya, na nasira nga lang because of, sabi nila, because of mining industry. But talagang baon talaga sa lupa. Pero malalaking mga bato. No, malalaki, kaya nga pinasasabog yung iba doon, ginagawang mga graba, di ba? But the point is, pag sinabing rock, Petra, ito po ay isang malaking bato na talagang nakabaon sa lupa. Talagang matibay yung pagkakabaon niya sa lupa, na hindi siya basta-basta magagalaw, hindi siya basta-basta magigiba, no, na sapagkat malalim yung kanyang pundasyon. Malalim yung kanyang pagkakabaon. No, at yung iba ay talagang malalaki talaga. So, yung weight niya, because of the pull of gravity, yung weight niya, at saka yung pagkakabaon niya ng malalim sa lupa, yun ang nagbibigay sa kanya ng stability. So, ang sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Now, who is that rock? Of course, si Jesus Christ. Sa madaling salita po, alam nyo na po yan. Hindi ko naman na kinakailangan pang elaborate sa inyo yan. Kilala nyo naman kung sino yung rock. In fact, sinabi po yan ni Pablo, that spiritual rock that follow Israel ay walang iba kundi si Kristo. No, alam nyo naman na po yan. So that rock, mga kapatid, ay walang iba kundi si Kristo na very stable sapagkat talagang grabe yung pagkakabaho niya. Hindi po si Peter, sapagkat si Peter po ay Petros or stone, maliit na bato. Okay? So mula po doon sa pundasyon na yon, yung rock. Ano po yung description ng rock na yon? The Christ, the Son of the living God. Uulitin ko. Ano po yung ibig sabihin ng Son? It speaks of the nature. Weos speaks of the nature ng kanyang parent. Sa madaling salita, if Jesus Christ is the Son of God, the very nature of Christ is also God.
Now, paano mo gigibain ang Diyos? Kaya nga sabi niya dito, even the gates of hell cannot prevail. Hindi kayang ipigilan ng gates of hell. So yun ang pinakapundasyon ngayon ng church. Imagine nyo po, if you have the right church, kung meron kang nasa tamang simbahan ka, ang pinakapundasyon mo ay walang iba kundi yung anak ng Diyos. Hindi lang basta anak na tinutukoy sa position or authority, kundi mismong the very essence, the very nature, the very being. Tatlo lang naman yung klase ng being as far as the record of the Bible is concerned. Tatlong being lang naman yan. Divine being, angelic being, human being. Tayo, kabilang tayo sa lowest part, human being. Wala pong animal being. Ano po? So, human being. So, kasama po tayo doon sa being na yon. Angelic being, of course, mas mataas kaysa sa atin because we are created a little lower than the angels. Pero ang pinakamataas is the divine being. Okay, walang iba kundi ang Diyos. Yung mga persons niyan, marami yan. Divine being, of course, 3 person yan. Angelic being, napakaraming persons niyan. Human being, ang dami rin pong persons niyan. Pero iisang being lang yan, tagi-isang being. Isang being lang yung divine, isang being lang yung angelic, isang being lang yung human. So kapag ang human being ay nanganak, as far as essence, nature, and being is concerned, ang ipapanganak niyan, human din. Ang angelic, of course, hindi naman na nanganganak yan eh. Kasi fix na yung number niyan. Hindi rin naman nila kayang mag-create or kahit na procreate, hindi nila kaya. Wala silang ability na ganyan. Ang divine being, yun lang rin yun. 3 lang yun. Wala na pong iba. Ang person nila. I mean, iisang being lang yan, pero ang persons nila ay 3 lang. Yun lang yun. Wala na pong iba. So kaya nga po mga kapatid, napakasimple. Kung ang simbahan po, ang pundasyon niyan ay yung rock na kung saan sinasabi ni Peter na the Son of the living God. Matibay na pundasyon yun. Hindi basta-basta pundasyon. Hindi basta-basta assembly lang. Hindi basta-basta grupo lang ng tao. Hindi yan basta katulad lang ng fraternity. Hindi lang yan basta katulad ng mga sorority. Or hindi lang yan katulad lang ng mga federation. Or ng mga association. Natural, ang grupo ay ang isang grupo po, kaya yan naging grupo, meron niyang pinagbabatayan na pundasyon. For example, ang common natin, TODA. Di ba? May mga ganyan, no? TODA, mga association. Tricycle, operate, kasi dito marami. Ang taxi po dito sa amin, sa Kabangkalan, ay yung tricycle eh. Ang tricycle dito, kahit saan eh. But anyway, TODA. So, Tricycle Operators at saka Drivers Association. So, ano ang pinakapundasyon ng association nila? Ay yung mga operator ng tricycle at saka driver ng tricycle. So ano pinaka-association, anong pinaka-pundasyon ng kanilang association? Di yung tricycle. Yun ang pinaka-common denominator nila eh. Yung tricycle. Kung hindi ka driver ng tricycle, hindi ka rin operator ng tricycle, bakit ka mag-join doon? Di ba? Ganun lang po yun eh. Paano ka makaka-join sa isang association na hindi ka naman, wala ka namang credential ayon doon sa kanilang requirements. Halimbawa, ulitin ko ha, bigyan ko po ng isa, ulitin ko po uli. Okay. Yung TODA, Tricycle and Drivers, Tricycle and Operator, Tricycles Operator and Drivers Association. Yan. So ano ang pinaka-common, kaya nabuo yung pinaka-common interest, sabihin na natin, common interest or common element kung bakit nabuo yung association? Yung tricycle. Okay? So sino yung mga kabilang doon sa association na yon? Yung tricycle driver,
at saka yung may-ari o yung operator ng tricycle. So ngayon, kung hindi ka naman tricycle driver at hindi ka rin naman operator ng tricycle, bakit ka magjo-join sa TODA? At ano ang kinalaman mo sa TODA? Di ba wala? O, ganun din po dito. Bakit ka magjo-join sa isang church na hindi ka naman naniniwala pala na si Kristo ay Diyos? Yun yung yun yung core doctrine. Kasi yun nga yung sinabi ni Peter Yun yung kumbaga yun ang, kasi baka malito kayo pag sinabi kong pundasyon Please don't get me wrong, ulitin ko po uli ang pinaka-pundasyon ay si Kristo. Okay? Pero anong klaseng katuruan patungkol kay Kristo? Kasi marami pong katuruan patungkol kay Kristo Pero anong klaseng katuruan patungkol kay Kristo? Ang common, supposedly, sa isang assembly. Okay? Sa isang assembly, ulit ko, basic po tayo, basic. Ano po yung pinaka-common? Pinaka-common. Yung sinabi po ni Peter, Thou art the Christ. Tingnan niyo po. Una po doon. Una po, sabi ni Peter, Thou art the Christ. Kung hindi ka naniniwala na si Jesus yung Christ, bakit ka magjo-join doon sa church na yun? Bakit ka magjo-join doon sa church na itinayo ni Kristo kung hindi ka naniniwala na si Jesus yung Christ? Second, that Jesus is the Son of God. Anong klaseng Son? Ulitin ko po ulit. Anong klaseng Son? Weos. Ano yung weos? Speaks of nature or being or essence. So, Son of God, ibig sabihin, the very nature and being and essence of God ay nasa Kanya. Okay? So, sana nakukuha nyo, paulit-ulit na po ako. But anyway, sana nakukuha nyo po. So, yun yung pinaka dapat na nasa mindset mo. Kung hindi po yan ang katuruan ng isang simbahan, most likely, ang simbahan po na yan ay run by money, run by physical, sabihin na natin mga physical things ng sanlibutan. Of course, sanlibutan, physical Diba? Pero hindi po The church should be spiritual. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, ang pundasyon ay si Kristo. So it should be spiritual. So kaya maganda po yung binanggit po dito ni Peter na kumbaga pinatutuhanan ng Panginoon, kinumend ng Panginoon. Nung sinabi niya, Thou art the Christ, so yan yung unang dapat na paniniwala mo, na si Kristo or si Jesus, yung Kristo, ang ibig sabihin ng Kristo ay Messiah or the Anointed One or yung isinugo ng Diyos para iligtas ang sanlibutan. Okay? Thou art the Christ, the Son of the living God. Ibig sabihin, Son, Tuiyos, Diyos pa rin. Anak ng Diyos. Okay? So, yan yung pundasyon ng katuruan. Sabi ngayon ni Jesus Christ, upon this rock, speaking of Himself, upon this rock, this person, tinutukoy niya yung sarili niya, I will build my church. Okay, mga kapatid, alam niyo po, pagpapatuloy po natin ito bukas, God's willing, ay pagpapatuloy po natin. Inuulit ko, basic po ito. Basic po. At dapat ay naiintindihan po natin. Maganda po yung naging statement ni Peter. Minsan hindi nga lang natin nai-elaborate kasi hindi natin alam yung mga Greek word na ginamit. Pero maganda po yung statement ni Peter. That is the reason why yung pag-aaral is very important. Maraming salamat po sa inyo. Muli pong mga kapatid, God bless you. Stay safe. I love you all.